Hingalo mga idol. Nag-live na po siya after daw po niyang naghingalo. Pagka mga talawan, maning mga tawhana, iampo na lang tamo, nabarangon mo. Sa tingin nyo mga Lodi, sino kaya ang may pakana nito? Alam ko na, ituturo nyo na naman si Tatay Duterte. Mutuo ba mong barang? Maniniwala po ba daw kayo sa kulam? Ako mga Lodi, sa totoo lang, hindi po talaga ako naniniwala dyan. Dahil hanggang ngayon mga Lods, gumagalaw pa po si PBBM kung totoo po yung kulam na yan. God is good all the time. Baka ginagaya lang nito yung yung nangyari kay Trump, binaril, tapos naging presidente. Baka ganun yung nasa isip nito mga Lodi. Kerwin Espinosa handa ng tumistigo sa ICC. Sabi na nga ba Sabi na nga ba mga idol? Ayon kay Albuera City Mayoral Candidate Kerwin Espinosa, sa kabila na nangyari sa kanya na handa na siyang tumistigo sa ICC para na rin mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang ama sa loob ng selda. Sabi na nga ba mga Lodi? It's about Duterte pa rin. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Kilala niyo naman po siguro ito si Kerwin Espinosa na tinaguri ang drug lord daw po di umano sa kanilang lugar. At ito nga po ay nakalaya na po at tumatakbo pa pong kandidato ng kanilang lugar bilang mayor mga idol. Ang balita kasi mga Lodi, inaril daw po siya. Kerwin Espinosa shot at campaign event, sabi po ng PNP, galing po sa Inquirer.net. Ang lupit ng ating bansa ngayon mga Lodi, no? Tinaguri ang drug lord daw po sa kanilang lugar. Pwede pong tumakbong kandidato bilang mayor. Kasi nga daw po mga Lodi, sabi po dito nung nakaraang taon, ito daw po si Kerwin Espinosa acquitted daw po sa kasong drugs. Anak ng tinapay naman mga Lodi. Panahon po ni Bongbong Marcos, nagsilayaan po yung mga tinaguriang drug lord, protector ng mga drug lords. Anak ng tinapay mga idol, no? Ano po ba talaga ang pakay nitong administrasyon na to? Sirain ang ating bansa. At ngayon tumatakbo pang bilang mayor ng kanilang lugar. Ng tinapay. Maniniwala kayo mga Lodi na talagang pinatsugi to si Kerwin Ista o gawa-gawa lang nila tong Nakakatawa po yung video mga Lodi. Kasi sabi po dun sa post, Kerwin Espinosa, ito siya, nahirapan daw huminga after 4 hours, nag-live, malakas pa sa camel. Ito po yung video niya mga idol, ayan Hingalo mga idol. Ang dami nga po nagko-comment mga Lodi, no? Bakit daw po hindi natuluyan? Masasama naman ninyo? Huwag naman ganun. Pero after nito mga Lodi, na para sa akin hindi naman po talaga siya naghihingalo. Eto po, nag-live na po siya after daw po niyang naghingalo. So ito, pakinggan natin kung ano pong gusto sabihin ni Kerwin Espinosa after po ng insidente na yan at nakarecover daw po agad siya. Hindi ako ikasulti nga ang tao, bisag unsaon pa nila og plano, kay dautan ang ilang plano, dili gyud maglampuson. Sabi po dito mga Lodi, kahit na daw po ano mangyari, pag masama daw po ang intensyon nyo, hindi daw po magiging successful kung ano po yung gusto nyo mangyari sa isang tao. Sabi pa dito mga Lodi, update na sa stable na kalagayan na po ang mayor candidate na si Kerwin Espinosa matapos itong mabaril sa bandang Balikat kahapon. April 10, 2025, Barangay Tinag-an, Albuera, Leyte mga Lodi. Sa pinalabas na video mula sa official na Facebook page ni Kerwin Espinosa na si Roland Espinosa, pinagpasalamat nito na pagkakahuli sa gunman. Nahuli po yung gunman. Grabe yung gunman mga Lodi, no? Balikat lang yung pinunteriya. May nakita po ko dito bandang bar mga Lodi. Tinira rin po. Pero hindi po bandang balikat at tama nun. Sigurado pong patal talaga. Ayan mga Lodi, no? Bisaya po ito si Kerwin Espinosa, kaya po tinatagalog ko na lang po sa inyo kung ano po yung sinasabi niya. Panoorin pa po natin mga Lodi. Kay naay gabantay nato. Gigamitan ako nilag sniper. Pagka mga talawan, maning mga tawhana, iampo na lang tamo, nabarangon mo. Ayan mga Lodi.
pagpapasa Diyos na lang daw po niya na, alam niyo, kulamin na lang daw po kung sino man po yung may gawa nito. Sa tingin niyo mga Lodi, sino kaya ang may pakana nito? Alam ko na, ituturo niyo na naman si Tatay Duterte. Si Tatay Duterte, kung sino man po yung kagalit nito. Tak ng tinapay naman, oo. Sa mga tao sa Albuera, mutuo ba mong barang? Na, di ba? Mutuo mong barang. Maniniwala po ba daw kayo sa kulam? Ako mga Lodi, sa totoo lang, hindi po talaga ako naniniwala dyan. Dahil hanggang ngayon mga Lods, gumagalaw pa po si PBBM kung totoo po yung kulam na yan. Pangbarangon mo. Salamat kay kaninyong tanan. Nag-ampo kanako kanunay. Salamat na po sa mga nagdadasal sa kanya. Nagpasalamat sad ko nga nadakpan ang mga tao nga nagbuhat og ang gunman, ang sniper diha sa tinag-an ra sad nga area og anaa pa karon ang gigamit nga sakyanan naa sa usa ka pribadong balay. Nahuli daw po yung gunman. Nagpapasalamat daw po siya at yung sasakyan daw po na ginamit ng gunman nandyan daw po sa pribadong lugar mga idol at nahuli rin po. God is good all the time. Yari tayo dyan, ginagamit po ang Diyos. Kay dili mo sugot ang kahitasan nga mopahuway ta. Kay siya nagsugo nako nga mobalik sa ato ang lungsod sa Albuera para mutabang sa mga tao nga mga gidagdaog ug sa nagbisyo. Hindi daw po pinahintulutan ng nasa itaas kung ano man pong dapat ang plano sa kanya dahil kailangan pa daw po niyang bumangon at magserbisyo daw po sa lugar nila dyan sa Albuera at tumulong po sa mga nangangailangan at about po dyan sa mga bisyo-bisyo na yan. Parang ganun Anak ng tinapay naman, mali po yung pananaw nyo dyan. Dahil kung totoo pong gusto na po ng Diyos na nandun po kayo sa itaas, dapat kinuha na po kayo. Ibig sabihin nun, hindi pa po kayo welcome doon. Kumbaga kung may nagawa man po kayong pagkakasala, hindi nyo pa po nababayaran yan dito sa lupa. Kaya po, hindi muna kayo tanggap doon. O kaya naman kasi, hindi naman talaga totoo yung ginawa sa inyo. Kung totoo talagang may plano at yung gunman na tsugihin, dapat wala ka na dyan ngayon. Ganun yun. Baka ginagaya lang nito yung yung nangyari kay Trump, binaril, tapos naging presidente. Baka ganun yung nasa isip nito mga Lodi. Baka ganun yung nasa isip nito. Kaya siguro mga Lods, hindi ko lang alam kung plinano ba to nila, nagawin ito, palabasin na alam nyo na, para yung mga tao sa kanya, makakuha siya ng simpatsya. Ng tinapay naman. Oo. Ito pa, sabi niya dito dito ako nainis post po ito ng Paulo Duterte supporters. Kerwin Espinosa handa ng tumistigo sa ICC. Sabi na nga ba mga idol? Ayon kay Albuera City Mayoral Candidate Kerwin Espinosa, sa kabila ng nangyari sa kanya na handa na siyang tumistigo sa ICC para na rin mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang ama sa loob ng selda. Sabi na nga ba mga Lodi? It's about Duterte pa rin. Anak ng tinapay. Uy, Lods, wag naman ganon. Lahat na lang parang ang Duterte ang may gawa Anak ng tinapay naman, oo. Kung kayo naparatangan o na na kayo po yung drug lord dyan sa inyong lugar, baka naman kasi yun yung totoo. Baka lang naman. Kasi hindi naman lalabas yung istorya na yan kung hindi naman talaga ninyo ginagawa. Para sa aking opinion lang yan At ang nakapagtataka pa dito mga Lodi, sa panahon po ng administrasyon na to, naglabasan po itong mga tinaguriang drug lord ng ating bansa. Bakit ganun? Ano ba ang kapalit nito? Para kay Duterte? Maging testigo ka sa ICC? Anong ginawa sa'yo? Pinatupad lang naman nila ang batas dahil nga kayo tinuturo daw po. Ito mga Lodi, yan po ang gagawin niya. Handa na daw po siyang tumistigo. Yan po sa ICC. Ang tanong, tatanggapin ka ba bilang testigo? Inaakusahan ka nga na na gumagawa ng illegal sa lugar ninyo Credible ka ba doon? Sana tinapay, lahat ng gagawin lang testigo dito, yung galit kay Tatay Duterte. Yan po, si si Dilima, gusto rin po mag-testigo. Lahat ng mga ginagawang testigo, puro galit kay Tatay Duterte
Dito pa lang sa nangyari kay Kerwin Espinosa, mukha po talagang sabotahe ito para lang po magmukhang si Tatay Duterte ang gumawa nito. Piruin mo, dahil lang sa nangyari sa kanya, handa na daw po siya mag-wait para daw po dun sa Ayoko na po mga Lodi, nakakatamad na po dito sa ating bansa. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Tamas-tamasin nyo na lang po muna kung ano man po nangyari sa ating bansa dahil nga po wala tayong magawa. Kapangyarihan po ni BBM at ng administrasyong ito ang nasusunod. Wala na pong batas-batas ngayon sa ating bansa mga Lodi. Sila na po ang batas. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin.